Isang napakagandang full face naman ngayon ang i-review natin syempre para sa inyo. So isa tong SEC na brand. I think as of now ito yung pinaka-compact, pinaka-maliit, pinaka-mura na nakita ko ngayon sa kanila. Itong SEC Odyssey. So tignan natin kung anong meron dito sa SEC Odyssey. Napaka-compact, napakaliit niya. I-compare natin to sa mga ibang brand para makita nyo kung gaano siya kaliit, ka-compact. Kasi maraming mga reklamo yung mga mamimili natin, gusto nila daw medyo mas compact. Syempre kapag kung modular naman talaga, medyo malaki yung modular, no? Pero kung i-compare natin to sa kapareho niya na full face, na compare ko na kanina kasi bagong dating lang to, napakaliit niya, pero yung sa loob niya napakaganda ng mga padding. So tignan natin kung ano pa yung meron dito. So single visor lang po siya, take note. So ang available na kulay nito, I think kung di ako nagkakamali, glossy white at saka matte black at wala nang iba. Yun kasi yung tinanong ko sa SEC, sabi nila dalawa lang daw yung kulay na available. So siguro sa mga version 2 na may mga graphics naman yun, kasi yun naman talaga yung SEC, plain muna, tapos version 2 ay may mga graphics na. So yung kanyang spoiler dito na napaka-compact lang, siguro mga 1 to 2 inches yung dito. Tapos yung sa likod, na certification SEC, DOT, FMV certified, ICC, tapos ganyan lang. Size medium, 57, 58. So wala po siyang weight. So, pero sobrang gaan na full face, grabe. Napakagaan, parang carbon. So, I think siguro mga 1.5 or 1.450 grams yung bigat nito, kasi meron ditong helmet na hinawakan din ako, yung SEC Phoenix Plus. Parang magkasing bigat lang sila. So yung Phoenix Plus kasi ay nasa 1,450 grams. So parang ganon yung weight nito, kasi wala nakalagay dito yung kanyang weight. Pero kinompare ko sila kanina pagdating. Napakagaan nito. Mas maliit pa siya sa Phoenix Plus. Mas maliit pa sa Jelly Carina na review natin. So grabe yung helmet na to. Napakaliit. Tapos napaka-compact, ay napakagandang design, no? May aerodynamic na po siya. Ito yung sa harap niya, may vents dito sa may baba, and single vents lang dito, pero malaki naman yung vents niya. May dalawang butas, ayan. Tapos dito naman yung labasan ng galing doon sa front vents dito sa kanyang back, no? May labasan ng hangin, no? So I think malamig naman to kahit ganito lang yung kanyang vents, no? And sa price nga pala, mayroon makikita dito, siguro makikita nyo may 3,000 flat, merong 3,000 plus, sa iba naman 2,700, meron 2,900, depende kasi sa shop. Pero dito sa atin mabibili nyo lang siya ng 3 plus. So ayan, naka gold na po siya. Yung white kasi yung lens nito ay kulay gold. Sa matte black naman, kung di ako nagkakamali, ay black din yung kanyang lens, no? So ito yung sa buksan natin yung sa kanyang visor. May mafe-feel ka na parang matigas. So magandang features din yon, para at least kung mabilis yung takbuhan or kung mabilis ka magpatakbo ay hindi siya aangat agad. So meron siyang minimal lock dito, nose deflector. Wala nakalagay kung pwede siyang mag-eyeglass, pero I think pwede naman kasi napakalambot. Mamaya pakikita ko sa inyo kung anong nagagandahan ko dito sa helmet na to. So ayan, nakita nyo naman. Ayan, yan. Ayan, sa kabila. Ayan, napaka-compact talaga ng design to. Napakaliit, napakagaan. Parang carbon fiber lang yung kanyang bigat, no? Ito na. So, tignan natin yung kanyang loob, kung anong meron dito. Lapit natin. So, ayan. Yung kanyang paddings dito ay may design na parang octagon, ayan, kung di ako nagkakamali. And kung nagtatanong ko naman kung gaano ka-smooth yung kanyang paddings, ay quality din yung kanyang paddings. Napakamalaman, parang jelly carina lang yung kanyang paddings, no? Syempre, chain curtain and quick release. Ayan, syempre kung nagtatanong ka kung ano ba siya tawag dito, yung intercom ready, syempre intercom ready po to. Yung kanyang paddings hanggang doon sa may pinakataas ng uluhan natin, napakaganda. Makapal po siya dito sa may taas dito banda, napakaganda. And may mga design siya na parang octagon. And yun lang, I think yung nakalagay doon, yung kanyang brand at syempre SEC na pangalan. Tapos wala po siyang reflectorized dito, wala po siya. Pero yung stitching niya na black, napaka pulido. Yun, napakaganda. And dito naman
malaman din yung kanyang strap, no? Ayan. So usually naman talaga ito naman yung quick release na design ng mga halos na mga entry level na helmet. So ayan, I think nasabi ko na lahat, hindi ko na to papabahin sa inyo. Kung naghahanap kayo ng sobrang liit lang, napakagandang design, mas maganda to yung glossy white kasi nga naka gold lens na po siya. Kasi yung matte black, plain lang siya na black yung kanyang visor. Ay hindi pala, parang silver pala yung kanyang visor doon sa matte black na kulay. So yan lang sa video na to. So syempre ko-compare natin to sa iba pang full face para makita nyo talaga na mas magaan po siya. Pero kung may malapit dyan sa inyo na shop, tignan nyo, hanapin nyo. Ang pangalan nito ay SEC Odyssey. Siguro nalimutan ko kanina. Pero ang pangalan nito ay SEC Odyssey. So ayan, 2025 na model. So yan lang sa video na to. At least nasabi ko sa inyo kung anong meron dito sa SEC Odyssey na as of now, ito yung pinakamaliit na nakita ko na full face na release ng SEC. So yan lang sa video na to. Peace.